Okay guys, good morning. May babahagi po ako sa inyo sa mga baguhan or sa mga magpaplano pa lamang. May isasampul ako sa inyo kung bakit wala akong feeding guide sa fattening. Meron ako pero nakadepende sa feeds na gamit ko. For example guys, kaya hindi ako nagbibigay sa inyo ng exact amount na nakukonsume everyday sa ating gawing palakihing baboy. So ito for example, depende po kasi ito sa brand. For example guys, ito Boster. So sa sumususo na biik pa lamang ito ay Pigrulac. Yan. So meron tayo ditong Ultra Pack din. So ito Ultra Pack yan guys. Sana yung pangalan. Pakita natin. Pakita natin. Yan. Yan. So bibigyan ko kayo ng sample na lagi kong sinasabi na depende sa brand ang consume ng ating mga alaga dahil may iba't iba po silang feeding guide. So for example, ito sa Boster, sa Pigrulac po ito, ang sa kanila is 50 to 70 grams. Yan. So dito sa Ultra Pack Piggy Bloom kasi yung booster nila guys, yung pangalan. Yan, sa booster po yan. So dito is 0.2 o 0.2 up to 30 days old. Yan po yung nakukonsume nila na gram. So magkaiba sila guys, di ba? Yan, magkaiba sila sa Pigrulac. O dito tayo sa pre-starter. Yan, pre-starter Ultra Pack. Ang nako-consume a day 36 to 55 lang yung procedure feeding guide nila, hanggang 55 lang. Sa Pigrulac is 60. Yan, 36 to 60. So ang feed intake 0.4 to 0.8 grams po yan. So dito sa kanila, ayan, magkaiba. 500 to 700 grams po yan. Iba ang salita dito. Yan, basahin nyo. So dito lang yan sa province namin. Pero hindi ito ganito yung salita namin. Ano to? Abuyog, Ilunggo at itong salita na to. So magkaiba po talaga sila guys. So hindi lang yan, halos lahat po ng brand ng feeds. So inuulit ko ito dahil marami pa rin nagtatanong. So bibigyan ko kayo ng example para mas maunawaan po natin. For example, dito na tayo sa pre-starter. Dito is 0.28 grams. So dito 500 to 700. So 36 days pinapakain sa kanila to 60 days. Dito 36 to 55 days lang po yan. Yan. So dito tayo sa starter. So 61 days to 90 starter sa kanila sa Pigrulac. So ang nauubos po nila is, ang pinapakain nila sa isang araw is 1 kilo to 1.2 kilograms. So sa Ultra Pack Hog Starter, so starter tayo. So 56 start nila, 56 to 85. So dito 61 to 90. Yan, kaya hindi ako nagbibigay ng exact na feeding guide sa procedure ko dahil magkakaiba po na brand ang gamit natin. So ngayon, para malaman po ninyo kung yung saktong feeding guide ayon sa gamit ninyong feeds, imanghingi po kayo nitong pliers. For example, ito nakahingi ako sa Pigrulac, sa Ultra Pack. Ito meron pa nga dito, Pilmico. Yan. So nakahingi din ako. So kayo din, pwede din kayong manghingi. Nasa ano lang to hinihingi guys. Sa malaking Agribit Supply yan, available po talaga yan sila. Pero sa mga tinatindahan, bibihira lang po. Yung mga maliliit na Agribit Supply lang. So bibihira lang to. So ito sa binilihan ko, meron po talaga sila dahil yung may-ari ng feeds, yung tindahan talagang nangihingi sa mga brand ng pliers. So yun po yung
kinukuha natin. Yun po yung hinihingi din po natin sa tindahan, kung ano man yung gamit natin na brand. So nasa starter na tayo na stage. So sa grower, sa Pigrolac is 91 hanggang 120. So yan po yung ano nila, yung araw o edad sa pagpapakain sa grower. So ang nauubos nila is 1.7 to 2 kilo. So dito sa Ultra Pack 91 to dito, start dito sa Ultra Pack grower is 86. So ang laki ng pinagkaiba guys, di ba? Sa feeding guide, sa fatteners yan, kita nyo. So magkakaiba po talaga. So ngayon guys, pinapaunawa ko lang po sa inyo dahil may nanghihingi ng feeding guide. So ito na po yung sagot. For ideas. Ginagawa ko to guys para may idea po kayo, dahil marami pa po talaga sa ating kapwa backyard hog research na hindi pa po talaga alam. So ito malinaw na po sa ngayon dahil inuulit ko na ito. So mayroon pa rin nagtatanong, sana panoorin nyo lang po yung mga video ko dyan, dahil yung mga tanong po ninyo, isang tanong lang, madadagdagan po yung idea ninyo kapag sinubaybayan nyo po yung mga video ko, dahil about po yan sa pag-aalaga ng baboy, about sa based sa experience ko na pinag-aaralan ko din naman bago ko i-share sa inyo. Yung pinakamahalaga doon is yung result. So isinishare ko sa inyo kapag maganda po talaga yung result. So makakatulong po sa inyo guys yung mga video ko sa pag-aalaga po ng baboy. So hindi kasi biro ang pag-aalaga ng baboy. Sa puhunan pa lang doon na tayo talo. Mahirap po kasi madali lang kasing pasukin. So hindi natin alam yung mga consequences na ang alam lang natin mag-alaga, pero hindi po talaga ganun. Mapakain natin ng maayos, hindi po ganun ang reality. So nire-remind ko lang po kayo guys, dapat tibay ng loob, lakas ng loob, diskarte. So aralin po muna natin para iwas pagkalugi. Yan, so nandito na tayo sa finisher nga sa kanila guys, 121 days yung finisher. So ang finisher dito is 136. So iba rin ang feed intake a day. So 2.2 to 2.5 kilo. Dito is 2 kilo to 2.2 kilo lang. So magkaiba po talaga dyan guys. So clear na tayo dito guys. Sana mayroon kayong idea na nakuha at malinaw na po sa inyo. Manghingi po kayo ng flyers guys, tulad ko. Ayan, nakahingi ako. Kahit ito ang gamit ko ngayon. So sa nagtatanong kung alin yung pinakamagandang feeds, so gagawa natin ng ibang video yan based sa mga nagamit kong feeds. I-compare natin kung ano yung pinakamaganda at i-share ko sa inyo ko talaga kung ano yung magandang feeds. Lahat ng feeds maganda, pero may mas magandang feeds po talaga. Kumbaga sa madaling salita is may quality feeds po talaga. So ito guys, sample, gawan ko na lang ibang video to para mas maiksi. So explain ko sa inyo kung para saan ito, kailan ginagamit, at ito para saan din, at kailan binibigay. So yun lang guys, happy farming. Sana may nakukuha kayong idea. Maraming salamat. Happy farming and God bless.